Ikaw ba yung tao na sumasahod ng kinsinas or katapusan? Napapansin mo din ba yung napapansin ko? Isa din po akong empleyado before. And then, yung typical na nangyayari talaga kapag 15 days and 30 yung sahuran is napupunta lang siya doon sa expenses lahat. Sa araw-araw na gastusin, pamasahe, pagkain. Napapansin nyo din ba yun? Kasi ako, tagal ho akong umikot sa ganong sistema. Right? So, there's nothing wrong as being employed, no? Kumbaga, kung ikaw yung tao talaga na naghanap ng chance, ikaw yung tao na naghanap ng pagbabago sa takbo ng buhay mo, at the same time, meron kang mga bagay na gusto mong bibilhin. So, mas maganda kapag nasa business ka. So, kailan ka ba dapat magsimula na business? Pinaka-suggest ko talaga, pwede mong simulan na mag-business habang may trabaho ka pa. Kasi, pag nagbi-business ka kasi, hindi ho kaagad na kikita ka. Marami kang kailangang aralin, marami kang kailangang alamin, right? Bago ka kumita sa pagninegosyo. At kahit anong negosyo yung gusto mong pasukin, marami ka talagang kailangan aralin dyan. Okay? So, ibig sabihin, meron ka pang trabaho, meron ka pang sasahod, meron ka pang pangtusto sa mga gastusin. Right? Habang inaaral mo yung business. And then, kapag lumating yung time na mas malaki na yung kinikita mo sa business na pinasok mo, compare sa sahod mo. So, that's the right time na pwede mo nang iwan yung trabaho mo at gawin mo yung negosyo mo full-time. Right? So, ano ba yung magandang business na pwedeng simulan habang may trabaho ka pa? I suggest, mas maganda pasukin yung online business, kagaya sa akin before. Dati lang din ho naman akong empleyado, and then, pumasok din ako sa online business, ginawa ko siya part-time, and then, yun, tulad ng sabi ko, mas malaki na yung kinikita ko sa online business na pinapasok ko compared dun sa sahod ko sa pagiging empleyado. So, ginawa ko na siya full-time, and right now, ito na yung ginagawa ko full-time.